Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Marcus was forced to marry a fat young woman na dahil sa kalokohan ng kanyang lolo, kaya't pagkatapos ng kanilang kasal ay pinaalis niya ang asawa. Then, they lived life separately for the past 6 years at malaya pa rin siyang nabuhay na single sa nakalipas na taon. But the moment he needed to meet his wife for the annulment, his jaw dropped and he fell for the gorgeous woman walking toward him, the perfect kind of woman he would love to marry. Pero ikinagulat niya na ito na pala ang kanyang matabang asawa. Was he thinking of marrying her 2 seconds ago? Mabawi pa kaya ni Marcus ang babaeng harap-harapan niyang nireject noon? Napakalaki ng galit na nagpupumiglas sa dibdib ni Marcus habang nakatayo siya sa harap ng altar ng isang pribadong kapilya. Suot niya ang kanyang mamahaling tuxedo. Tila nasasakal siya sa bawat segundong lumilipas. Siya si Marcus, ang kilala, makapangyarihan, at kinatatakutang CEO ng isang multi-bilyong kumpanya. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng daliri, maliban sa araw na ito. Dahil sa isang matigas na utos at pagpipilit ng kanyang lolo, si Don Alejandro, napilitan siyang pakasalan si Clara. Tumingin si Marcos sa kanyang tabi at palihim na nagtiimbagang. Si Clara ay isang matabang dalaga, mahiyain at laging nakayuko na tila ba hiyang-hiya sa sarili nitong anino. Ang maluwag at simpleng gown nito ay lalo lamang nagpatingkad sa kawalan nito ng forma at ganda kumpara sa mga sopistikadang modelo at high society women na madalas na nakapaligid kay Marcus. Para sa isang lalaking mapagmataas at perfectionista, ang kasal na ito ang pinakamalaking mantsa at kahihiyan sa kanyang buong buhay. Ginawa siyang katawa-tawa ng sarili niyang kadugo sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang babaeng itinuturing niyang isang malaking pagkakamali. Mabilis na natapos ang seremonya dahil walang interes si Marcus na patagalin pa ito. Walang matatamis na ngiti, walang haplos at walang pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, bago pa man sila makarating sa sasakyan na magdadala sana sa kanila sa reception, marahas na hinawakan ni Marcus ang braso ni Clara at hinila ito sa isang tahimik na bahagi sa labas ng simbahan. Pinitiwan niya ang braso nito na tila ba diring-diri siya. Tumingin siya kay Clara na may malamig at matalim na mga mata. "Makinig ka sa akin, Clara." Ang boses ni Marcus ay parang yelo sa lamig, diretsong sumasaksak sa puso ng babae. "Huwag mong isiping magiging asawa tayo o mag-asawa tayo sa puso. Isip, o kahit sa iisang bubong. Ang kasal na ito ay isang papel lamang para pagbigyan ng kalokohan ng lolo ko." Napasinghap si Clara, pilit na pinipigilan ng pag-agos ng kanyang mga luha habang nakayuko pa rin. "Umalis ka, ngayon din." Patuloy ni Marcus, walang kaunting habag sa kanyang tono. "Pumunta ka kung saan mo gusto. Wag kang magpapakita sa akin at wag mong aasahan na ituturing kitang asawa. I live my life, you live yours. Umalis ka na." Hindi na hinintay ni Marcus ang sagot ng babae. Tumalikod siya ng walang lingon at sumakay sa kotse. Pinaharurot ito paalis at iniwan ang kanyang bagong kasal na asawa sa gilid ng kalsada. Luhaan, sugatan, at basag ang puso. Tinignan ni Clara ang papalayong sasakyan ni Marcus. Hawak ang kanyang dibdib. Tinanggap niya ang malupit na tadhana sa araw na iyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha, may isang pangarap at dignidad na hindi kayang sirain ni Marcus. Bit-bit ang natitirang lakas. Hubakbang si Clara paalis, palayo sa lalaking nang api sa kanya, patungo sa isang landas na walang sino man ang nakakaalam. Humaharurot ang oras. Ang mga araw ay naging buwan at ang mga buwan ay naging mga taon hanggang sa tuluyan ng lumipas ang 6 na taon. Sa nakalipas na panahon na iyon, nabuhay si Marcus sa paraang gusto niya. Bata, mayaman, at higit sa lahat, malaya. Sa paningin ng mundo, siya pa rin ang mailap at pinaka-kagalang-galang na bachelor sa industriya ng negosyo. Lumago ng husto ang kanyang kumpanya
Pinalawak niya ang kanilang operasyon sa iba't ibang bansa at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng tagumpay at kapangyarihan. Walang nagbago sa ugali ni Marcus. Naroon pa rin ang kanyang pagiging mapagmataas at seryoso. Kung mayroon man siyang makarelasyon sa nakalipas na mga taon, ang mga ito ay mga sikat na modelo, aktres at mga anak na mayayamang negosyante, mga babaeng pasok sa kanyang mataas na pamantayan. Sa kanyang isip, tuluyan nang nabura ang alaala ng gabing iniwan niya ang isang matabang babae sa gilid ng kalsada pagkatapos ng kanilang kasal. Ang pangalang Clara ay tila naging isang malayong panaginip na hindi na muling babalikan. Ngunit sa likod ng marangyang buhay at walang katapusang mga salo-salo, may isang bagay na hindi maipaliwanag ni Marcus sa kanyang sarili. Sa tuwing uuwi siya sa kanyang malawak ngunit tahimik na penthouse sa gitna ng gabi, may kakaibang lamig at bakanteng espasyo sa kanyang dibdib. May kulang, ngunit masyadong mataas ang kanyang pride para aminin ito. Isang araw, binalot ng luksa ang pamilya nang pumanaw ang kanyang lolo, si Don Alejandro. Sa kabila ng galit ni Marcus noon dahil sa sapilitang kasal, labis niyang ipinagluksa ang matanda. Ngunit ang totoong unos ay dumating pagkatapos ng libing. Nang basahin ng pamilya ang huling habilin at testamento ng Don, sa harap ng mga abogado, naging malinaw ang nakasulat. Hindi makukuha ni Marcus ang buong kontrol ng mga shares at ari-arian ng kumpanya hanggat hindi formal at legal na naaayos ang estado ng kasal nila ni Clara. Napakuyom ng suntok si Marcus. Kahit pumanaw na ang kanyang lolo, kontrolado pa rin ito ang kanyang buhay. Nasaan na ba ang babaeng yun? Asik ni Marcus sa kanyang personal na abogado. 6 na taon siyang hindi nagpapakita at mas mabuti na yon. Ngayon, gusto ko nang tapusin ang kalokohang to. Dito nagpasya si Marcus. Kung ang kasal na iyon ang tanging hadlang sa kanyang buong tagumpay, oras na para tuluyan itong putulin. Inutusan niya ang kanyang abogado na hanapin si Clara para sa isang mabilis at tahimik na annulment. Gusto niyang bawiin ang kanyang legal na kalayaan na walang ingay at walang dumi sa kanyang pangalan. Isang marangya at eksklusibong restaurant sa Makati ang pinili ng abogado ni Marcus para sa nakatakdang pagkikita nila ni Clara. Unang dumating si Marcus, suot ang kanyang planchado at mamahaling suit. Nakaupo siya sa isang sulok na malayo sa ibang mga customer. Pabalik-balik ang tingin sa kanyang gintong relo. Halata ang pagkainip sa kanyang mukha. Para kay Marcus, ang araw na ito ay isang formalidad lamang na dapat matapos sa lalong madaling panahon. Gusto nitang pirmahan ang mga papeles ng annulment. Ibigay ang kaukulang pera sa babae bilang kabayaran sa 6 na taon. At tuluyang ibaon sa limot ang nakaraan. Sa kanyang isip, ang makakaharap niya ay ang parehong Clara. Marahil ay mas mukhang losyang, mahiyain pa rin at walang kumpiyansa sa sarili. Eksaktong 1:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng restaurant. Tila ba may invisible na spotlight na tumama sa pasukan nang humakbang ang isang babae pabalik sa buhay ni Marcus. Huminto ang mundo ni Marcus. Ang kanyang hawak na baso ng tubig ay nanatili sa hangin. Ang babaeng pumasok ay nagtataglay ng isang kagandahang nakakabighani. Mahaba at kulot ang dulo ng kanyang makinang na buhok at ang kanyang balat ay tila porselana sa kinis. Suot niya ang isang eleganteng emerald green na business dress na saktong-sakto sa kanyang balingkinitan at hubog na katawan. Bawat hakbang niya gamit ang kanyang high heels ay puno ng pino, klase at nag-uumapaw na kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang mukha ay may perpektong hulma at ang kanyang mga mata ay matapang, ngunit may nakakahumaling na ningning. Nalaglagan pa nga ni Marcus. Hindi niya magawang iatras ang kanyang paningin habang naglalakad ang babae sa gitna ng restaurant. Lahat ng kalalakihan sa paligid ay napapalingon din dito. Sa loob ng 2 segundo, isang baniyagang ideya ang biglang sumakop sa utak ni Marcus. Ito ang perpektong klase ng babae. Ito ang uri ng babaeng handa kung pakasalan at pakasalan ngayon din nang walang pag-aalinlangan. Habang papalipit ang magandang diwata sa kanyang direksyon, pumilis ang tibok ng puso ng makapangyarihang CEO. Ngunit lalo siyang napatulala nang ang babae ay huminto mismo sa harap ng kanyang lamesa. Tiningnan siya ng direkta sa mga mata at nag-alay ng isang matipid ngunit napakagandang ngiti. Nanatiling estatwa si Marcus sa kanyang kinauupuan. Parang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan kaya hindi siya makapagsalita.
Ang bango ng pabango ng babae ay humahalimuyak sa hangin. Isang sopistikadong amoy na lalong nagpadagdag sa kanyang kariktan. Hinila ng babae ang silya sa tapat ni Marcos na may buong grasya at dahan-dahang umupo. Ipinatong niya ang kanyang mamahaling designer handbag sa tabi at tumingin kay Marcos ng walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Good afternoon, Marcos. It's been 6 years, bati ng babae. Ang kanyang boses ay malimbing, pino, ngunit may pader ng formalidad na tila naglalagay ng malaking distansya sa kanilang dalawa. Sinalubong ni Marcos ang mga matang iyon, ang hugis na mga mata, ang pamilyar na kurba ng labi kapag nagsasalita, tila may kung anong boses sa likod ng kanyang utak ang sumisigaw ng isang katotohanang ayaw paniwalaan ng kanyang mga sistema. Clara? Nauutal na tanong ni Marcos, ang kanyang boses na laging matatag at may autoridad ay tuluyan ng hina sa pagkakataong ito. Ikaw? Ikaw ba talaga yan? Isang matamis ngunit may halong pait ng ngiti ang isinagot ni Clara. Oho, Marcos, ako nga ito. Ang mataba at nakakahiyang babae na pinilit sa'yo ng lolo mo. 6 na taon na ang nakalipas. Parang sinampal si Marcos ang sarili niyang mga salita mula sa nakaraan. Hindi siya makapaniwala. Ang magandang diwata sa kanyang harap ay ang asawang pinalayas niya noon sa gilid ng kalsada. Sa nakalipas na 6 na taon, matapos ang gabing nadurog ni Marcos ang kanyang puso, nagpasya si Clara na hindi siya susuko sa buhay. Nagtungo siya sa ibang bansa at doon ay nagsumikap. Nagbago siya, hindi upang maghiganti o para magustuhan muli ni Marcos, kundi para sa kanyang sariling kalusugan, dignidad at kinabukasan. Nag-aral siya ng fashion design sa Paris. Nagbawas ng timbang sa tamang paraan at ngayon ay isa ng matagumpay at kilalang internasyonal na fashion designer. Tinignan ni Marcos ang kabuuan ni Clara, ang babaeng harap-harapan niyang tinanggihan at hinamak noon ay ang babaeng hinahangaan at hinahangad niya sa kanyang harap ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, isang napakabigat na pagsisisi ang kumatok at tuluyang pumasok sa puso ng mapagmataas na CEO. Kung hindi sana siya naging bulag sa pandabas na anyo, sana ay sa kanya ang natatanging babaeng ito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Clara mula sa kanyang bag. Marahan niyang inilabas ang isang folder at inilatag ito sa ibabaw ng lamesa, mismong sa harap ni Marcos. Doon ay nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang matagal nang hinahangad ni Marcos na makita. Petition for annulment of marriage. Pirmahan na natin ito, Marcos, para maging malaya ka na sa mancha ng buhay mo at maging malaya na rin ako. Seryoso at walang emosyong saad ni Clara habang iniabot ang isang mamahaling ballpen. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila napako ang mga kamay ni Marcos. Ang lalaking dati ay handang magbayad ng milyon-milyon para lamang makawala sa kasal na ito, ay biglang natigilan. Tumitig siya sa mga papeles. Pagkatapos ay kay Clara, ang puso niya ay sumisigaw ng isang bagay na ngayon lang niya naramdaman. Ang matinding takot na tuluyang mawala ang babaeng ito sa buhay niya. Clara, sandali. Pagdadahilan ni Marcos habang pilit na naghahanap ng anumang rason para patagalin ng sandali. Di ba pwedeng pag-usapan muna natin ito? Masyadong mabilis. 6 na taon tayong hindi nagkita. Marami tayong dapat ayusin bago natin pirmahan ito. Bahagyang itinaas ni Clara ang kanyang kilay. Bakas ang sarkasmo sa kanyang pagagandang mata. Pag-usapan? Marcos, 6 na taon na nakalipas. Hindi mo man lang ako hinayaang magsalita bago mo ako iniwan sa kalsada. Ngayong narito na ang hinihingi mo, bakit ka nag-aalinlangan? Natamaan ang pride ni Marcos, ngunit mas matindi ang panghihinayang na nararamdaman niya. Clara, alam ko nagkamali ako noon. Nagbago na ang lahat ngayon. Nagbago ang lahat dahil payat at maayos na ako sa paningin mo? Pagputol ni Clara na nagpatahimik kay Marcos, tumayo si Clara, bit-bit ang kanyang bag. Ibinaba niya ang ballpen sa ibabaw ng folder. Bigyan kita ng 1 linggo para pirmahan yan at ibalik sa abogado ko. Bye. Bye, Marcos. Tumalikod si Clara at naglakad paalis ng restaurant ng may paninindigan. Naiwan si Marcos na nakatitig sa bakanteng upuan. Hawak ang dibdib na tila ba may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang umalis kasabay ng pagakbang ng kanyang asawa. Hindi mapakali si Marcos sa loob ng kanyang opisina. Kahit anong tingin niya sa mga papeles sa kanyang mesa, hindi niya magawang idikit ang dulo ng ballpen para pumirma. Ang bawat sulok ng kanyang isip ay sinasakop ng mukha ni Clara
Ang kanyang tindig, ang kanyang bango, at ang matatalim ngunit mapang-akit nitong mga mata. Hindi ko pwedeng hayaang matapos na lang ng ganito ang lahat. Bulong ni Marcos sa sarili. Para sa isang lalaking sanay manalo sa bawat laban sa negosyo, itinuro ni Marcos na ito ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Ang mabawi ang babaeng harap-harapan niyang itinapon noon. Ngunit alam niyang hindi sapat ang salita para mapalambot ang pusong siya mismo ang nagpatigas. Naisipan niya mag-imbestiga. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang investigator na alamin ang lahat ng detalye sa buhay ni Clara sa nakalipas na 6 na taon sa ibang bansa. Pagkalipas ng 2 araw, isang makapal na envelope ang pumatong sa mesa ni Marcos. Agad niya itong binuksan na may kabog sa dibdib. Habang binabasa ang mga ulat tungkol sa tagumpay ni Clara sa Paris, nahinto ang kanyang paghinga na marating niya ang huling bahagi ng dokumento. May mga kalakip na larawan. Hindi ito larawan ng mga damit o ng mga fashion show ni Clara. Ito ay larawan ng isang batang lalaki. May 6 na taong gulang, may makapal na buhok, at may matatayog na katangian na mukha. Nang titigan ni Marcos ang mga mata ng bata sa larawan, tila ba tumalo ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi, at ang matigas na panga, iyon ang eksaktong refleksyon ng sarili niyang mukha noong bata pa siya. Ayon sa report, ang pangalan ng bata ay si Liam at ang kaarawan nito ay saktong 9 na buwan matapos ang gabi ng kanilang kasal. Nalaglag ang hawak na papel ni Marcos habang nangangatog ang kanyang kamay. Nabuntis si Clara bago pa man niya ito pinalayas. 6 na taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan noon at ng matinding emosyon, dinala ni Clara ang kanilang anak na mag-isa sa ibang bansa. Nanganak ng walang karamay at pinalaki ang bata nang walang naitulong ang isang amang tulad niya. Isang matinding halo ng gulat, saya, at higit sa lahat, lalong matinding pagsisisi ang bumalot kay Marcos. May anak siya. May pamilya siya na matagal na nag-aantay sa kanya. Ngunit siya mismo ang nagtaboy sa kanila sa dilim. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marcos. Hawak ang address na nakuha mula sa investigasyon. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagtungo sa bagong bukas na Haute Couture, boutique ni Clara, sa isang marangyang distrito sa lungsod. Ang kanyang puso ay parang tambol sa bilis ng tibok, halo-halong pananabik, kaba at takot ang nagahari sa kanyang buong pagkatao. Pumasok si Marcos sa butik. Ang marangyang interior ay sumasalamin sa tagumpay ni Clara, ngunit hindi iyon ang pakay niya. Nakita niya si Clara sa gilid, may kausap na staff, habang sa isang sofa na hindi kalayuan ay nakaupo ang isang maliit na batang lalaki na abalang nagbabasa ng libro ng mga larawan. Si Liam. Na makita ni Marcos ang bata sa personal, mas lalong gumanap ang katotohanan sa kanyang isip. Ang bawat anggulo ng mukha ng bata ay tila ipininta mula sa kanyang sariling anyo. Parang may kung anong invisible na lubid ang humata kay Marcos para humakbang papalapit. Ngunit agad na napansin ni Clara ang kanyang presensya. Mabilis na hinarap ni Clara si Marcos. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng protektibong galit. Inutusan niya ang yaya na dalhin muna si Liam sa back office ng butik. Nang masigurong wala na ang bata, hinarap niya si Marcos ng buong tapang. Anong ginagawa mo rito, Marcos? Kung tungkol ito sa annulment, ibigay mo sa abogado ko ang pinirmahang papel. Malamig na saad ni Clara, ngunit hindi nagpatinag si Marcos. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ng luha. Bakit, Clara? Bakit mo itinago sa akin ang anak ko? Ang boses niya ay gumagaralgal, puno ng pakiusap at sakit. May anak tayo, 6 na taon. 6 na taon kong hindi nalaman na may dugo at laman ako na lumalaki sa mundo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimula na rin magtubig dahil sa mga lumang sugat na muling nabuksan. Anak mo? Mariing sambat ni Clara. Pilit na ipinapantay ang kanyang boses para hindi sila marinig ng iba. Noong gabing iwan mo ko sa kalsada pagkatapos ng kasal natin, Marcos, hindi mo lang ako itinapon. Itinapon mo na rin ang karapatan mo bilang asawa at bilang ama. Ni hindi mo tinanong kung ayos lang ba ako. Ni hindi mo inalam kung paano ako nabuhay. Humakbang paabante si Clara, diretso sa mga mata na nanghihinang CEO. Nalaman kong buntis ako noong nasa airport ako paalis ng bansa. Mag-isa kong tiniis ang hirap ng pagbubuntis, ang panganganak at ang pagpapalaki sa kanya habang nagpapakasasa ka sa kalayaan mo rito. Kaya huwag sabihing anak mo si Liam dahil ako ang nagluwal at nagpalamon sa kanya habang ang ama niya
ay abala sa pagiging single. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang malakas na sampal at saksak sa dibdib ni Marcus. Ang kanyang pride na matagal niyang iningatan ay tuluyang nadurog sa harap ng babaeng labis niyang sinaktan. Wala siyang maipangatwiran dahil alam niyang bawat salita ni Clara ay ang katotohanan siya mismo ang may gawa. Lubaypay ang spirito ni Marcus habang pabalik sa kanyang sasakyan. Ang mga sumbat ni Clara ay patuloy na umuukit sa kanyang utak. Doon niya napagtanto na ang tunay na kasalanan ay hindi lang ang pag-iwan niya kay Clara noon, kundi ang kawalan niya ng pakialam sa buhay na sinira niya. Ngunit sa kabila ng sakit, isang bagay ang naging malinaw kay Marcus. Hindi niya susukuan ang kanyang pamilya. Upang mapatunayan na nagbago na siya, gumawa si Marcus ng isang hakbang na hindi akalain ng sino man na magagawa ng isang mayabang at kinatatakutang CEO. Ibinaba niya ang kanyang korona at ang kanyang pride. Nalaman niya ang schedule ng eskwelahan ni Liam. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa kanyang air-conditioned na opisina para sa isang board meeting, maagang nagtungo si Marcus sa labas ng isang prestihiyosyong laro ng mga bata kung saan nag-aaral si Liam. Bitbit ang isang malaking kahon ng pinakabagong robot na laruan. Matiyaga niyang at matyaga siyang nag-antay sa tabi ng kanyang kotse. Nang lumabas si Liam kasama ang kanyang yaya, dahan-dahang lumapit si Marcus. Lumuhod siya para pumantay sa taas ng bata. Isang posisyon na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng kahit sinong kliyente sa negosyo. Hello, Liam. Malambing na bati ni Marcus. Pilit na itinago ang kaba sa kanyang boses. Ako si Tito Marcus, kaibigan ng mami mo. Nagniningning ang mga mata ni Liam na makita ang laruan. Ngunit mas nag-iinteresado ito sa mukha ni Marcus. Hi, Tito Marcus. Mukha po kayong artista. Inosenteng sabi ng bata na nagpatawa ng bahagya sa natutunaw na puso ng CEO. Doon nagsimula ang misyon ni Marcus. Halos araw-araw ay sumisipot siya sa paaralan ni Liam. Hindi niya pinilit ang bata na tawagin siyang ama. Sa halip, naging tapat siyang kaibigan. Nakikipaglaro siya rito sa parke. Tinutulungan ito sa mga simpleng bagay at nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa mga paborito nitong cartoons. Ngunit hindi lang si Liam ang sinusuyo niya. Gabi-gabi, pumupunta si Marcus sa labas ng subdivision ni Clara. Hindi siya kumatok o nanggugulo. Nanatili lang siya sa loob ng kanyang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Umulan man o umaraw, hanggang sa mamatay ang mga ilaw sa kwarto ni Clara at Liam. Gusto lang niya masiguro na ligtas ang kanyang mag-ina. Isang tungkulin na 6 na taon niyang tinalikuran at ngayon ay buong puso niyang pinupunan. Mabilis na lumipas ang mga linggo at unti-unting naging malapit ang loob ni Marcus sa kanyang anak. Si Liam, na matagal na naghahanap at nangungulila sa figura ng isang ama, ay labis na napamahal kay Marcus. Para sa bata, si Tito Marcus ang pinakamagaling na kalaro, ang pinakamatapang na tagapagtanggol at ang lalaking laging nakangiti sa tuwing titingin sa kanya. Hindi lingid sa kaalamanan ni Clara ang mga ginagawa ni Marcus. Mula sa bintana ng kanyang kwarto gabi-gabi, nakikita niya ang pamilyar na mamahaling sasakyan ni Marcus na nakapark sa tapat ng kanilang bahay. Nakikita niya ito sa ilalim ng init ng araw o kahit sa gitna ng buhos ng ulan. Matyagang nagbabantay. Nakikita rin niya ang mga guhit ng tunay na kaligayahan sa mukha ni Liam sa tuwing may dala itong kwento tungkol sa kanilang pagkikita ng kanyang Tito Marcus. Isang gabi, habang pinapatulog ni Clara ang anak, biglang humawak si Liam sa kanyang kamay at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mommy? Mahinang tawag ng bata. Yes, baby. May sakit ka ba o may masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Clara habang hinahaplos ang buhok ng anak. Umiling si Liam. Mommy, bakit hindi na lang si Tito Marcus ang maging daddy ko? He is very kind. He plays with me and he loves us so much. Palagi niya pong sinasabi sa akin na ang mami ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nadurog ang puso ni Clara sa inosenteng hiling ng kanyang anak. Tinalikuran niya sandali ang bata para punasan ng luhang, biglang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi niya maikakaila sa sarili niya. Nakikita niya ang tapat na pagsisikap ni Marcus. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago nito mula sa pagiging isang mapagmataas, madamot at malupit na CEO tungo sa pagiging isang mapagkumbaba, maalaga at matyagang lalaki. Ang galit na 6 na taon niyang inalagaan ay unti-unting nauubos na bawat patak ng pawis at pagpoporsigi ni Marcus. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may takot pa ring nakabitin sa puso ni Clara. Natatakot siyang sumugal muli.
Natatakot siyang baka kapag binuksan niya muli ang kanyang puso, ay magising na lang siya isang araw na dinudurog at itinatapon muli ng parehong lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pag-iyak noon. Isang hapon, biglang bumagsak ang isang napakalakas na bagyo. Ang langit ay binalot ng madidilim na ulap at ang walang tigil na buhos ng ulan ay mabilis na nagdulot ng malalaking baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Dahil sa biglaang pagtaas ng tubig at matinding traffic, natrap si Clara sa loob ng kanyang butik. Hindi makadaan ang kanyang sasakyan at halos lahat ng kalsada patungo sa kanilang subdivision ay isinara niya. Habang pabalik-balik siya sa paglakad dahil sa kaba, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang yaya ni Liam ang tumatawag. Ma'am Clara, ang lakas po ng kulog at kidlat. Nawalan po kami ng kuryente rito sa bahay. Tapos po ang bilis tumaas ng baha. Pinapasok na po ng tubig ang sala natin. Baka sa matinding panik sa boses ng yaya, kasabay ng maririnig na iyak ni Liam sa background. Ano? Yaya? Itaas mo si Liam sa second floor. Huwag kayong aalis dyan, gagawa ako ng paraan. Sigaw ni Clara habang dahan-dahang gumagapang ang takot sa kanyang dibdib. Pilit niyang tinawagan ang mga rescue hotlines, ngunit lahat ng linya ay busy. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa at matinding takot para sa kaligtasan ng kanyang anak, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Tinawagan niya si Marcus. Isang ring pa lang ay sinagot na agad ito ng CEO. Clara? Nasaan kayo? Ligtas ba kayo riyan? Bungad ni Marcus, halata rin ang pag-aalala sa boses. Marcus, si Liam. Naiiyak na saan ni Clara. Nasa bahay siya. Pinapasok na ng baha ang loob. Natrap ako rito sa butik. Hindi ako makauwi. Natatakot ang anak natin, Marcus. Tulungan mo kami, pakiusap. Huwag kang mag-alala, Clara. Ako ang bahala. Manatili ka lang diyan kung saan ka ligtas. Pupuntahan ko ang anak natin. Matatag at walang alinlangang sagot ni Marcus bago ibinaba ang telepono. Walang pagkaalinlangang iniwan ni Marcus ang kanyang marangyang opisina. Sumakay siya sa kanyang mamahaling sports car. Ngunit na makarating siya sa bukana ng kalsada patungo sa subdivision ni Clara, baha na ito at hindi nakakayanin ng kanyang sasakyan. Nang wala-walang atubili, pinatay ni Marcus sa makina. Iniwan ang milyong-milyong halaga ng kotse sa gilid at lumusong sa baha. Ipinawag walang bahala niya ang dumi. Ang lamig ng tubig na umaabot hanggang baywang at ang panganib ng malakas na agos. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Matapos ang halos isang oras na pakikipagbuno sa baha at bagyo, narating ni Marcus ang bahay. Gamit ang kanyang lakas, sinira niya ang nakakonektang gate at pumasok sa loob. Umakyat siya sa madilim na second floor kung saan nakita niya si Liam na nakayakap sa yaya, nanginginig sa takot at lamig. Liam! Sigaw ni Marcus. Tito Marcus! Umiiyak na sumisigaw ang bata at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Agad na binuhat ni Marcus si Liam ng napakahigpit. Basang-basa si Marcus, ngunit ginamit niya ang kanyang katawan para protektahan ng bata. Naupo siya sa isang sulok. Binalot si Liam ng tuyong kumot at mariin itong niyakap habang hinahaplos ang likod nito upang pakalmahin ang natatakot na anak. Nagsimulang kumanta si Marcus ng isang lumang oyayi. Malamig, mahinahon at puno ng pagmamahal. Pagkalipas ng ilang oras sa tulong ng isang malaking truck ng kumpanya ni Marcus, sa wakas ay nakarating si Clara sa bahay. Patakbo siyang umakyat sa hagdanan, basang-basa rin at bugto ang mga mata. Ngunit huminto siya sa may pinto ng kwarto. Sa loob ng madilim na silid na tinatanglawan lamang ng isang emergency light, nakita niya si Marcus. Ang makapangyarihan at supladong CEO ay nakasandal sa pader. Basang-basa ang buong suot. Mukhang pagod na pagod, ngunit mahimbing na natutulog habang yakap-yakap sa dibdib si Liam, naligtas at mahimbing na ring nagpapahinga. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa mag-ama, naramdaman ni Clara ang unti-unting pagkatunaw ng isang malaking bahagi ng yelo sa kanyang puso. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking takot ay siya ring lalaking naging pinakamatatag na kalasag ng kanyang anak sa oras ng panganib. Isang linggo matapos ang nagdaang bagyo, isang marangya at eksklusibong charity gala ang gaganapin sa isang sikat na 5 belyang hotel sa Maynila. Ang okasyong ito ay dinaluhan ng mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, politika at high society. Naroon din ang mga mamamahayag at media para saksihan ang taunang pagtitipon. Kasama sa mga imbitado si Clara, na ngayon ay kinikilala na bilang isa sa mga pinakasikat na fashion designer na nagdala ng karangalan sa bansa. Suot ang isang napakagandang itim na gown na siya mismo ang nagdisenyo
Agaw eksena ang kanyang kagandahan at klase. Ngunit hindi niya inaasahan na sa gabi ring iyon ang kumpanya ni Marcus ang pangunahing sponsor ng okasyon. Nang umakyat si Marcus sa entablado para magbigay ng kanyang talumpati bilang CEO, pinalot ng katahimikan ng buong bulwagan. Gwapo, matikas, at may autoridad gaya ng dati. Ngunit may ibang emosyon sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi pa nakikita ng publiko sa kanya kailanman. Pagpapakumbaba. Matapos ang kanyang formal na mensahe tungkol sa negosyo, hindi bumaba si Marcus. Humawak siya na mahigpit sa mikropono at tumingin diretso sa dako kung saan nakaupo si Clara. Bago ako magtapos, may isang napakahalagang bagay akong gustong gawin sa harap ninyong lahat. Panimula ni Marcus, humarap ang mga kamera sa kanyang direksyon. Gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nag-iisang nagmamay-ari ng aking puso, ang aking asawa, si Clara. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Alam na lahat na si Marcus ay nananatiling single sa nakalipas na 6 na taon, kaya't ang pag-aming ito ay isang malaking pagsabog sa high society. Bumaba si Marcus sa entablado habang bitbit ang mikropono. Naglakad siya diretso sa mesa ni Clara. Kahit nagulat at gustong umalis ng babae, nanatili itong nakaupo dahil sa bigat ng sitwasyon. Huminto si Marcus sa kanyang harap at sa harap ng daan-daang tao at kumukurap ng mga flash ng kamera. Dahan-dahang lumuhod ang makapangyarihang CEO sa kanyang isang tuhod. 6 na taon na nakalipas, naging bulag ako sa tunay na halaga ng isang reyna. Ang boses ni Marcus ay nanginginig ngunit malinaw, naririnig sa bawat sulok ng bulwagan. Naging mapagmataas ako, madamot, at malupit. Clara, harap-harapan kitang sinaktan at na-reject noon dahil lamang sa mababaw kong paningin. Patawarin mo ako sa lahat ng aking maling binitiwang salita. May ilang tao ang napasinghap, ang iba naman ay napaluha sa nasaksihang eksena. Ang isang lalaking kilala sa pagiging untouchable ay nagpapakababa ngayon sa paanan ng kanyang asawa. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ako agad sa buhay mo ngayon dahil alam kong hindi sapat ang isang gabi para burahin ang 6 na taong sakit. Patuloy ni Marcus habang may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pero sa harap ng mundong ito, gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para patunayan araw-araw na karapat-dapat ako maging asawa mo muli at maging ama sa ating anak na si Liam. I am sorry, Clara. Tumayo si Marcus, nag-iwan ng isang magalang na yoko at naglakad paalis upang bigyan ng espasyo si Clara. Ang buong silid na puno ng bulungan ng paghanga, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa katapangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali at ibaba ang kanyang pride para sa pamilyang binaliwala niya noon. Ang gabi ng charity gala ay naging metya ng malaking pagbabago sa pagitan ni Marcus at Clara. Hindi agad sumagot si Clara ng oo sa pampublikong pagsuyo ni Marcus. Masyadong malalim ang mga latay ng nakaraan para maghilom sa isang ihip lang. Ngunit ang tagpong iyon ay sapat na upang tuluyan niyang ibaba ang pader ng galit. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niya si Marcus na pumasok sa kanilang araw-araw na espasyo, hindi na bilang isang tito na nagtatago sa anino, kundi bilang isang lalaking sumusugbok na maging bahagi ng kanilang maliit na pamilya. Nagsimula sila sa mga simpleng hakbang. Tuwing Sabado, sabay silang kumakain sa labas kasama si Liam. Sa mga pagkakataong ito, unti-unting natututunan ni Marcus na makinig, isang bagay na hindi niya ginagawa noon. Pinakikinggan niya ang mga kwento ni Clara tungkol sa mga hirap at tagumpay nito sa Paris, ang mga pangarap nito para sa butik at ang mga paboritong gawi ng kanilang anak. Isang hapon, habang naglalaro si Liam sa isang indoor playground, naupo ang dalawa sa isang bench na hindi kalayuan. Salamat, Clara. Pasag ang katahimikan ni Marcus habang nakatingin sa anak. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ko. Pinalaki mo si Liam na may mabuting puso at walang galit sa akin. Humarap si Clara sa kanya. May banayad ng ngiti ngunit may bakas ng seryosong emosyon sa mga mata. Hindi ko pinalaki si Liam para maging instrumento ng aking higanti, Marcus. Karapatan niya magkaroon ng ama. At nakikita ko naman na totoo ang pagsisikap mo. Tumingin si Marcus sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga. Natututunan ko na ang pag-ibig ay hindi lang emosyon, Clara. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nakikita ng mata sa simula. Isa pala itong desisyon na manatili, magsakripisyo at magbago para sa mga taong mahal mo. Tumango si Clara habang dahan-dahang pinapakawalan ng bigat na 6 na taon niyang dinala sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kalimutan ko ang sakit, Marcus. Ibig sabihin lang nito, pinipili kong bitawan ang bigat na nakaraan para bigyan daan ang sarili kong kaligayahan.
at ang kaligayahan ng anak natin. Sa bawat pag-uusap na walang sumbatan, sa bawat pagtanggap ng mga pagkakamali, ang mga sugat na nakaraan ay unti-unting napapalitan ng mga bagong alaala. Ang distansya na nilikha ng 6 na taong pagkakahalay ay dasa pagpasok ng mga sumunod na buwan. Ang unti-unting paghilom ng mga sugat ni na Marcos at Clara ay nagbunga ng isang mas malalim na ugnayan. Sa tulong at inosenteng pangungulit ni Liam, unti-unting nabuo ang pangarap na tahanan na matagal nang ipinagkait ng tadhana sa kanila. Sa unang pagkakataon, inimbitahan ni Marcos sina Clara at Liam na bumisita sa kanyang malawak na penthouse. Ang bahay ni Marcos na dati ay parang isang malamig, tahimik at walang buhay na museo na sumasa ilalim at sumasalamin sa kanyang pagiging makasarili noon, ay biglang nabalutan ng init at sigla. Ang bawat sulok ay napuno na nakakahawang tawa ni Liam habang naghahabol sa kanilang bagong tuta at ng mabangong amoy ng mga lutong bahay na paborito ng mag-ina. Habang pinapanood ni Marcos si Clara na tinutulungan si Liam sa pag-aayos sa mga laruan sa sala, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan. Dito, napatunayan at napagtanto ni Marcos ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay, ang kanyang yaman, kapangyarihan, at mataas sa posisyon bilang isang CEO ay walang silbi at walang halaga kung walang pamilyang naghihintay, nagmamahal, at sumasalubong sa iyo sa dulo ng bawat pagod na araw. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kita ng kumpanya, kundi sa higpit ng yakap ng asawa at anak. Hindi lang sa loob ng bahay naging sentro ng inspirasyon si Clara dahil madalas na siyang sumasama sa mga formal na pagtitipon ng kumpanya ni Marcos, ang kanyang kwento at pagkatao ay nag-iwan ng malaking marka sa mga empleyado nito. Si Clara ay naging boses ng pagkakapantay-pantay, pagpapakumbaba at paggalang sa lahat ng uri ng tao, anuman ang estado o panlabas na anyo ng mga ito. Ang kumpanya na dati ay pinatatakbo ni Marcos gamit ang takot at labis na istriktong pamamalakad ay dahan-dahang nagbago. Natutunan ni Marcos na maging mas makatao at mapagmalasakit na pinuno dahil sa tuwing titingin siya kay Clara, naaalala niya kung paano siya binago ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ang kanilang pamilya ay unti-unti nang nagiging matibay na pundasyon ng isang totoong tahanan. Dahan-dahang napupunan ng pag-unawa at unti-unting pagbabalik ng tiwala. Isang hapon, habang nakaupo sina Marcos at Clara sa sala ng penthouse, kinuha ni Marcos ang folder na naglalaman ng petition for annulment of marriage. Ang mga papeles na dinala ni Clara sa kanilang unang pagkikita, 6 na taon ang nakalipas na naging mitya ng lahat. Tumingin si Marcos kay Clara, may ngiti sa kanyang mga labi ngunit may seryosong paninindigan sa kanyang mga mata. Sa harap ng kanyang asawa at ng anak nilang si Liam, kinuha ni Marcos ang isang lighter. Sinindahan niya ang dulo ng papel at hinayaang lamunin ng apoy ang dokumento hanggang sa maging aboy ito sa loob ng isang glass tray. Hindi na natin kailangan ito, Clara, dahil hindi ko na muling bibitawan ang pamilya ko. Marubdob na saad ni Marcos. Pagkalipas ng ilang buwan, muling nabalot ng bulaklak at musika ang parehong simbahan kung saan ginanap ang kanilang unang kasal 6 na taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang dilim, wala nang galit, at wala ng pilitan. Ang kapilya ay napuno ng init ng mga pamilya, malalapit na kaibigan at mga taong sumaksi sa kanilang mahabang lakbayin. Tumugtog ang pamilyar na awitin ng kasal. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at pumasok si Clara. Suot ang isang engkantadang white wedding gown na siya mismo ang nagdisenyo. Si Clara ay naglakad sa altar na may walang kapantay na ganda, grasya at kumpiyansya. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ay ang kanilang anak na si Liam na suot din ng isang munting tuxedo at may malawak na ngiti sa mukha. Sa dulo ng altar, nakatayo si Marcos. Sa pagkakataong ito, hindi na pagtiimbagang o galit na nasa kanyang mukha. Ang makapangyarihang CEO ay tahimik na umiiyak habang pinapanood ang dahan-dahang paglapit ng kanyang mag-ina. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat sa tadhana at sa pagpapatawad ni Clara. Nang makarating si Clara sa kanyang harap, kinuha ni Marcos ang kanyang kamay at hinalikan ito na may buong paggalang. Humarap sila sa dambana upang pigkasin ang kanilang mga bagong panata. Ang mga salitang binitiwan nila sa araw na iyon ay hindi na base sa utos o kalokohan ng isang lolo, kundi sa tapat, sinubok at pinatibay na pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsisisi. Pagpapakumbaba
at pagpapatawad. Hawak ang kamay ng isa't isa kasama si Liam sa kanilang gitna. Nangako silang bubuo ng isang bukas na haharapin ng magkasama. Ano man ang hamon ng bukas. Lumipas ang marami pang masasayang taon. Ang buhay ni Marcus at Clara ay patuloy na binalot ng mga pagpapala. Hindi nagtagal na sundan si Liam ng isang malusog at napakagandang sanggol na babae na pinangalanan nilang Aurora. Isang simbolo ng bagong umaga at pag-asa sa kanilang buhay. Ang kanilang tahanan ay tuluyan na naging sentro ng isang buo, masaya at matatag na pamilya. Si Liam ay lumaking isang matalino at mapagpakumbabang bata. Dala mga katangian ng kanyang ina at ang determinasyon ng kanyang ama. Sa bawat okasyon, kaarawan o simpleng hapunan, makikita ang pamilya na magkakasama, nagtatawanan at nagpapasalamat sa bawat sandali. Isang gabi, habang ginaganap ang pagdiriwang ng 10 anibersaryo ng kanilang muling magpapakasal, isang sikat na mamamahayag ang nagtanong kay Marcus sa isang eksklusibong panayam. Sir Marcus, marami ang humahanga sa katatagan ng inyong pamilya bilang isa sa pinakamatagumpay na CEO. Ano po ang sekreto sa likod ng inyong masayang tahanan? Tumingin muna si Marcus sa dako kung saan naroon si Clara, na abala nakikipaglaro kay Liam at sa munting si Aurora. Ngumiti siya bago humarap muli sa interviewer. Ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo at hindi ito nasusukat sa perpeksyon. Seryoso ngunit may init na sagot ni Marcus. Ang tunay na kagandahan ng isang relasyon ay nakikita sa isang puso na handang magpatawad at ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan kundi sa kakayahan niyang ibaba ang kanyang pride, lumingon sa kanyang pinanggagalingan at aminin ang kanyang pagkakamali. Humarap si Marcus kay Clara na lumapit na pala sa kanyang tabi at humawak sa kanyang braso. Naging bulag ako noon, ngunit ang pagmamahal at pagpapakumbaba ni Clara nagbukas sa akin. Dalawang mata. Ang pamilyang nakasentro sa pagpapakumbaba, pagmamahal at pagpapatawad ang pinakamalaking tagumpay na maaari natin makamit sa buhay. Ang kwento ng The CEO's Rejected Wife ay nag-iiwan ng isang malalim at permanenteng marka sa puso ng bawat nakasaksi na ang bawat pagkakamali, gaano man kabigat, ay may pagkakataong maitama kung may tapat na pagsisisi. Ang panlabas sa anyo ay kumukulay at nagbabago, ngunit ang busilak na puso at ang halaga ng isang tao ay nananatili magpakailanman. Sa dulo ng lahat, ang pagmamahal na dumaan sa pagsubok at pinatibay na pagpapatawad ang siyang tunay na bubuo sa isang perpektong tahanan. 10 taon pa ang mabilis na lumipas. Sa isang malawak at luntiang hardin sa probinsya, nakaupo si Don Marcos sa isang tumba-tumba habang pinapanood ang pagsikat ng araw. May kaunting pilak na ang kanyang buhok, ngunit ang kakisigan at lakas ng isang CEO ay naroon pa rin. Sa kanyang tabi, dumating si Clara, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nanatili ang kanyang elegance at natural na kagandahan, isang kagandahang mas lalo pang pinatingkad ng kapayapaan sa kanyang puso. Malalim ang iniisip mo, mahal. Malambing na saad ni Clara sabay abot ng kape. Gumiti si Marcos at tinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Inaalala ko lang kung paano nagsimula ang lahat, kung paano ako naging isang bulag na lalaki na muntik nang mawala ng pinakamalaking kayamanan sa mundo, ang pamilya ko. Ngunit pinili mo magbago at matutong makakita gamit ang puso, sagot ni Clara, bago isandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marcos. Iyon ang nagdiktas sa atin. Mula sa malaking glass door ng kanilang rest house, lumabas ang kanilang mga anak. Si Liam, na ngayon ay 22 taong gulang na, ay isa ng ganap na kagalang-galang na Ginoo. Katatapos lang nito sa universidad at ngayon ay opisyal na pumasok sa kumpanya upang tulungan ang kanyang ama. Sa kanyang tindig at pananalita, bakas ang disiplina at pagpapakumbaba na itinanim ng kanyang mga magulang. Kasunod niya si Aurora, ang kanilang 16 na taong gulang na dalagita na nagmana ng talento at hilig ni Clara sa sining at fashion design. Masaya silang naglalakad habang bitbit ang kanilang mga gamit para sa isang family picnic. Ma'am, Dad, handa na ang sasakyan. Baka mahuli tayo sa anibersaryo ng foundation. Tawag ni Liam na may magalang na ngiti. Ang Alejandro and Clara Foundation ay isang organisasyong itinayo ni Marcos at Clara ilang taon na ang nakalipas. Layunin nito ang magbigay ng scholarship, tulong medikal, at mga seminar para sa mga kababaihan at mga bata na nakaranas ng pang-aapi, diskriminasyon, at pagmamaliit dahil sa kanilang pisikal na anyo o estado sa buhay. Ito ang paraan ni Marcos upang patuloy na bayaran ang kanyang mga pagkakamali noon at paraan ni Clara
upang maging inspirasyon sa iba. Habang naglalakad ang buong pamilya patungo sa sasakyan, lumingon si Marcos sa kanyang mag-asawa at mga anak. Ang kwento ng The CEO's Rejected Wife ay hindi lang nagtapos sa isang marangyang kasal o sa pagbabalik ng pisikal na ganda. Ang tunay na epilogo ng kanilang buhay ay ang pamana ng pag-ibig na kanilang iniwan sa susunod na henerasyon, na ang tunay na kayamanan ay ang pamilyang marunong yumuko sa harap ng pagkakamali, bumangon sa gitna ng pagsubok at magpatuloy ng may pagpapatawad. Habang magkakahawa kamay silang sumakay sa sasakyan, alam ni Marcos na anuman ang dinilang unos ng nakaraan, ang kanilang bukas ay mananatiling maliwanag dahil ang kanilang tahanan ay nakatayo sa pinakamatibay na pundasyon sa mundo, ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit.